Good morning guys. So, for today's video, pag-uusapan natin itong Neura top box at itong kanyang SEC elephant bracket. No? So kasi maraming nagtatanong dyan sa comment section ng ibang videos natin kung kamusta na nga raw ba itong si Neura top box tsaka si SEC elephant bracket, kung okay ba, kung hindi ba siya nasira. Ayan. Ayan, hindi naman siya nasira. Kitang-kita niyo naman, bumbuo pa siya. So, ayun, i-review natin siya, no? So, titingnan natin yung details niya, no? Kung maganda ba yung design, ayan. And then, yung durability niya, kung okay din ba, no? So, ayan. Pero bago yun, samahan niyo muna akong magpa-car wash or magpa-motor wash, no? Itong nakarang araw, nag-uulan, di ba? So, ayan. Medyo madumi itong natin, ADB natin. So, kaya ayan, tara, samahan niyo ako magpa-motor wash. Let's go! Pero bago ang lahat guys, bago natin i-review tong top box and bracket. So ayan, please hit that like and subscribe button para lagi kayong updated sa mga upcoming videos natin. No? Hey guys, nililinis na si Button version 3. No? Ayan. O si ADV 160 natin. No? So ayan na siya. So ayan ang gusto ko dito sa pagpapa-motor wash. Ayan, nahanginan yung mga sulok-sulok na hindi natin kayang punasan. No? So matatagpuan tong motor shop na to or motor wash shop na to dito sa may Tatlong Hari Street, no? Near Sabalya, Sabalya 2, and bago dumating ng Alpha Mart. So ayan. So yun yung niya, pangalan ng shop, MTX. So ayan. So yun nga, mabalik ako, yun nga, yung ibang parts ng natin, motor is hindi na abot ng basahan, no? So kaya mas okay din minsan na magpa-motor wash kasi yan, hanginan siya. Ayan, so first time din nga pala na motor wash to ni Button version 3 natin, no? Alright guys, unahin natin yung exterior design niya, no? So ayan. So ito siya sa labas. So dito sa kanyang lock mismo, hindi siya yung typical na katulad ng sa ibang top box na nandito yung lock niya, yung sinusundot. Diba yung iba, nandito yung parang sinusundot para ma-open yung yung kanyang mismong lock dito. So ito nandito sa gilid. Ipe-press nyo itong dalawang side. So ganyan siya. Ganyan ang itsura niya. So ayan. Pagkasusi nyo, so hindi agad yan basta-basta bubukas. So ipe-press muna ito. So same dito sa baba. So, ganyan lang design niya. Diba? Ang ganda. Hindi siya yung typical. Ayan. Tapos meron siyang details dito, may texture siya dito na parang honeycomb na compress, parang gano'n. Or parang scale siguro. Kaya to, Raptor. So ayan, tapos meron siyang Neura logo na merong parang scratch ng dinosaur, ng Raptor. So astig, diba? So, ayan, itong sticker, kasama to pag binili, pero hindi pa siya nakadikit. Kayo na magdidikit noon. Ayan. Tapos, itong kanyang Mira emblem. So, ayan. Tapos yung niya, ito tong parang hard plastic niya sa gilid is para siyang carbon design. So, ayan. Ayan. Yung taas niya, meron siyang Neura logo. May nakasulat na Neura. So, ating gilid niya, plain lang. Tapos meron lang konting dito, parang design na line. No? So, same lang din sa kabila. So, meron siyang backrest na ito yung sandalan. Para sa mga back ride nyo, sa mga OBR, yan. Na meron ding nakalagay na Neura
And then meron din siyang scratch ng dinosaur. Ayan, kung nakikita niya. Ayan, so ganun ang labas niya, no? So yun yung kanyang outside or exterior design. So ayan. I think sa ilalim niya. So ito yung mismong bracket niya to. So kasama na to pag binili. Tsaka yung screws and bolts. Ayan. Kasama na yun. Tapos may dalawang susi. So ayan siya. Doon naman sa loob, open natin. Ayan. Parang honeycomb design yung kanyang paddings. May dalawang bulsa. Ayan. Tapos, meron siyang garter dito na pwedeng, ayan, kunyari helmet yung ilalagay nyo, pwede nyo siyang isara para hindi gumagalaw-galaw sa loob yung helmet habang tumatakbo kayo, no? So naka-steady siya kasi itutulak siya nito pababa. Ayan. So ganun din yung padding niya dito sa loob. So parang honeycomb siya. Ayan. And then dun sa material naman, no, ang itong pinaka niya, ito kasi white din siya, so I'm not sure kung, hindi ko masabi kung alloy talaga to, no? So base sa tunog, ba tingin nyo, alloy ba? Ayan, kasi white din siya, ayoko lang kutkutin to. So ayan. Pero masasabi kong siya, matibay, kasi siya, hindi naman siya madaling ma-pinch. Hindi siya madaling ma-pinch, diba? So, yan. So, yan. Ganun yung kanyang exterior. Or interior, I'm sorry. Yan yung kanyang interior. So, may laman siyang mga switch na binili ko para sa sa MDL and sa horn. Sa horn, yun tama. Pag i-close siya kasi medyo siya bumabalik, kailangan ipe-press mo muna itong taas saka isara. Ayun, gano'n. Talagang hindi siya pinapasok ng tubig sa loob kasi may goma siya dito At higit sa lahat, hindi siya kumakalog. Hindi siya nagkukos ng sound kapag or habang nagra-rides kayo. Hindi siya nagkukos ng sound. Na yun ang nagustuhan ko sa kanya. Diba? Kasi nakakainis naman yung habang nagra-rides tayo tapos merong mga kumakalakalampag. So yun. Okay? So dumako naman tayo dito sa kanya bracket. So ito ay SEC Elephant top box bracket na. So ayan, makikita nyo makapal talaga siya. Ayan, makapal yan guys. Ito yung variant ng SEC na pinakamakapal na bracket, no? Kaya ito yung binili ko is ayun nga, kasi ayoko naman na nasa biyahe bigla na lang mabali yung ating top box. So ayan, lalo na't lagi ako may back ride, no? So kasi baka mamaya pagka nabali ito, baka mamaya ma-aksidente yung back ride ko kasi siya yung pinakamalapit, diba, tumalsik or something like that. So wag naman sana. Ayan. So yun yung design niya. Ayan. So yung niya, yung distance niya sa back ride is ganyan. Pag nakaupo yung misis ko, ayan, talaga nakasandal na siya, no? So ayan,
Pag nakasandal siya dito, syempre natutulak na rin yan ni Mrs. Kasi ano eh, kahit ako na ano na rin niya, napupush niya din dito sa may bandang unahan. Pero sabi kasi ni Mrs. nakadikit siya pero hindi naman niya totally sinasandalan kasi nga medyo natatakot din siya. And then guys, sa durability naman, no, yun nga, matibay nga to. Kasi nga, hanggang ngayon, okay pa naman siya. Yung paint niya, wala pang gas-gas. For about 2 months ko na siyang ginagamit. So, wala siyang gas-gas. Ayan. So, doon naman tayo sa SEC elephant bracket natin, no? In terms of durability. No? Marami ko na siyang beses na subukan yung durability niya. Kasi, ang kinakarga namin dito sa top box is yung bag ni Mrs. na medyo malaki. No, yung kung alam niyo yung gentlewoman na tote bag, nilalagyan niya yun ng laptop. So, laptop ang pinakamabigat na laman nito. And then, sinasamahan pa minsan ni Mrs. ng mga ibang bagay. Katulad nito magpapasko, naglagay siya ng madaming ham, yung bilog. So kasi binigyan niya yung ano niya, yung mga tao niya sa trabaho. Niligyan niya ng ham. Sobrang bigat noon. Tapos bukod din sa ham, meron pang nilagay si Mrs. na ano sa ibabaw yung foam. Yung foam na pinang ano namin, pinang materialis namin doon sa ano sopa nung nagpa-upholstery kami. So ang laki noon. So, ayan. Hindi naman siya ganun kabigat. Siguro nasa 2 to 3 kilos, mga ganun. Kasi malaki siya na naka-roll eh. So, ayan. Dito ko siya nilagay. Ayun. Medyo nag-alangan nga ako noon kasi ramdam ko sa manibela na mabigat yung likuran. Kasi nga, nagwiwigil. So, ayun. Kinaya naman niya hanggang pauwi. Ayan. So, ang distance noon is mula Balibago lang naman. Hanggang dito sa bandang Santa Rosa Bayan. Yan. Pero syempre hindi ko yung takbo ko hindi ko sobrang binilisan. Nag-iingat din ako sa lubak. Pero kahit mag-iingat, hindi naman maiwasan yung lubak kasi may mga kalsada dito na talagang malubak. So, yun. So, buo pa naman siya. Okay pa siya. And then, ayun, pero ang pinakamadalas yun nga, yung bag ng miss ko na may laptop, no. Medyo mabigat din yung laptop. Yeah, tapos meron pa siyang tumbler na may laman. So talagang mabigat yung bag ng miss ko. Kaya kahit siya, pagkadala niya yun, pinapahawak niya sa akin kasi nabibigatan siya. So yun, mula dito, ihahatid ko siya hanggang Alabang, balikan. Ayun. Ang nangyayari doon, yung takbo ko, yung normal. Yung minsan may mabilis, minsan may mabagal, nalulubak ng bigla, gano'n. Hindi naman siya nababali. So, matibay talaga siya. No? So, huwag naman siyang mabali kasi wala naman tayong agad-agad na pamalit dito. No? So, okay siya. Pero may mga nakikita kasi ko na top box bracket, no? Minsan nakakasabi ko sa kalsada. Siguro mabigat din yung laman ng ano nila, top box. Makikita mo talaga nagsusway, gumaganon. Tumatalbog-talbog na gano'n. Sabi ko, makakatakot naman yun. Baka mabaling bigla. Kasi makikita mo talaga malipis yung bracket pala. So, yun. Yung iba, nagtataka pa. Siguro guys, para makasigurado kayo, ang bilihin nyo, yun talagang makapal na. So, ito, makapal talaga to. So, mayroong mga top box bracket na mga bakal, di ba? So, yun. Matibay din naman nyo. Kung yun ang gusto nyo, okay lang yun. No? Kaya ayoko noon. Kasi, masyadong mabigat yun. Kasi nga, metal. Tapos marami pang nakalawit dito sa gilid. Di ba? So, pag masyado na mabigat yung laman ng top box, may top box na, tapos mabigat pa yun. Masyado nang bibigat yung likurang part ng motor. So, mas magiging mawigil sa manibela kaya hindi yun yung binili ko. And then, eto kasi, yung design niya is parang yung stock. Yung stock lang na handlebar niya dito. Or na grab bar, diba? Tapos, lang siya, may extension na dito, sa likuran. Kaya, yun yung binili ko.
So, maganda yung design niya. So, kung matanong niyo pala, dito palang top box is 50 liters to, no? Ayan. Kaya marami ako nalalagay dyan eh. So, talagang kailangan nyo ng heavy duty na, ano dyan, na bracket. Okay. So, yun lang guys for today's video, no? So, sana nakatulong sa inyo yan, no? Yung link nitong top box bracket and then itong mismong top box is ilalagay ko sa description itong video na to, no? So, yan, para hindi na kayo magtatanong sa akin. Pero, disclaimer lang guys, wala akong affiliation dyan. Marami rin nagtatanong, so kaya lalagay ko dyan. Okay. So, Jitmoto, peace out.